Alam nyo dati, parang pangarap lang to. Ngayon, katotohanan na. So, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-pinag-usapang pangako sa bansa, ang benteng bigas. Paano nga ba naging posible ang isang bagay na sinabi ng marami na imposible? Tara, himayin natin. Kung babalikan natin yung 2022, di ba? Puro duda, puro tanong. Sabi nila, hanggang pangarap lang yan. Pero heto na tayo ngayon, Enero 2026, at ang pinag-uusapan natin ay hindi na isang panaginip, kundi isang umiiral na katotohanan para sa buong bansa. Yep, tama ang nakikita ninyo. 20 pesos kada kilo. Ito na yung presyo para sa milyon-milyong pamilyang Pilipino. Pero gaano ba talaga kalawak tong programa na to? At paano ba talaga to naging posible? Unang tanong, gaano ba to kalaki? Kasi hindi lang ito basta pamimigay ng murang bigas ha, ang pinag-uusapan natin dito ay isang napakalaking operasyon na sumasakop sa milyon-milyong Pilipino. Okay, check nyo to. Ang target beneficiaries, 60 milyong Pilipino. Grabe, di ba? That's more than half of our population. At para dyan, may inilaan na 23 bilyong pisong budget na umiikot sa daan-daang Kadiwa stores na ang plano pa ay paramihin pa hanggang 3,000. So, sino-sino nga ba ang sakop? Well, tingnan ninyo. Kung dati ang nasa isip natin ay 4-piece beneficiaries lang, seniors at PWDs, ngayon sobrang pinalawak na. Kasama na ang mga minimum wage earner, teachers, tricycle drivers, mga magsasaka, at ngayon pati mga pamilyang middle income at lower middle income. Halos lahat na talaga, kasama na. Okay, so mula sa malaking pangako, punta naman tayo sa paano. Paano ba talaga ito ipinapatupad sa buong bansa? Kasi, hindi ito basta-basta. Malinaw na may sistema, hindi ito yung biglang boom, sa buong Pilipinas meron na. Nagsimula sila sa Pangasinan, yan ang pilot province nila. Pagkatapos niyan, sunod agad ang 3 syudad sa Visayas at Mindanao, tapos 6 pang probinsya. So, phased rollout, dahan-dahan pero sigurado. At isipin ninyo ha, sa paunang rollout pa lang na yan, tinatayang 3.2 milyong Pilipino na agad ang makikinabang. At tandaan, simula pa lang yan ng 2026. Ang plano ay linggo-linggo, may mga bagong lugar na idadagdag. Okay, dito na tayo sa tanong na nasa isip nating lahat. Ang ganda pakinggan, pero magtatagal ba to? Sustainable ba? O baka naman ningaskugon lang? Tingnan natin yung mga mekanismo nila. Ito na, the billion peso question. Paano ba nila sisiguraduhin na ang programang ito ay hindi lang panandalian? Well, ang sagot daw ay nasa isang matibay na estratehiya. So, yung plano nila nakatayo sa 4 na haligi, parang 4 na poste. Una, siguraduhing di lugi ang mga magsasaka. Pangalawa, hati ang gobyerno sa gastos. Pangatlo, ginagamitan ng tech para transparent. At pang-4, maayos na logistics. Sige, himayin natin yung 2 pinaka-importante dyan. Okay? Math time. Pero promise, simple lang to. Paano naging 20 pesos ang bigas? Sa bawat kilo, may 13 pesong subsidy. At yan, pinaghahatian, 6.5 piso galing sa national government at 6.5 piso galing sa local government unit o LGU. Teamwork, di ba? Kaya mas naging magaan at possible. Eto, tingnan nyo. Dito makikita yung buong kwento. Ang farm gate price, yan yung presyo ng bili direkta sa mga magsasaka natin, pinapanatiling nasa 17 to 21 pesos. So protektado sila. Tapos, ipasok mo yung 13 pesos na subsidy ng gobyerno. Ang resulta para sa ating mga mamimili, 20 pesos na lang. Parang lahat panalo, no? Sige, iwanan muna natin saglit yung mga numero. Pag-usapan natin yung tunay na epekto nito sa buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Kasi, at the end of the day, ang usapang ito ay higit pa sa bigas. Ito yung puso ng buong programa. Isipin mo, yung perang natitipid sa bigas, hindi lang yan basta pera sa wallet. Para sa isang nanay, baka pambili na yan ng itlog o gulay para mas masustansya ang ulam. Para sa isang estudyante, siguradong baon na yan. Para sa iba, pambayad ng gamot. Bawat pisong natitipid nagbubukas ng bagong oportunidad. Ang tawag nga po dyan ay food security. At hindi lang yung tungkol sa murang presyo. Ito ay tungkol sa kasiguraduhan. Yung kapanatagan ng loob na lahat tayo ay may tuloy-tuloy na akses sa pagkaing abot kaya at masustansya. At yan ang pundasyon ng isang matatag na lipunan.
At mahalaga ring tandaan na itong Benting Bigas, hindi ito isang programang nakatayo lang mag-isa. Isa lang itong piyesa sa isang mas malaking puzzle para sa food security ng buong bansa. Ayan, makikita natin dito. Yung subsidized rice ay isang parte lang. Kasabay niyan, yung direktang suporta sa mga magsasaka tulad ng RCEF, yung kontroladong pag-aangkat at yung taripa para protektahan naman yung ani ng mga local farmers natin. Lahat yan, konektado. So parang two-pronged approach ang ginagawa. Sa isang banda, inaala-alaya ng mga consumer, tayo yun, sa pamamagitan ng Benting Bigas. Sa kabilang banda, sinisigurong may disenteng kita ang mga magsasaka. Isang balancing diskarte. Okay, so let's be real. Walang perpektong programa. Siyempre may mga hamon pa rin hinaharap. Pero ang mahalaga raw ay yung pag-amin sa mga ito at yung matibay na pangako na haharapin ang mga problema. Actually, mismong si DA Secretary Francisco Tui Larel, prangka siya. Inamin niya na may mga bottlenecks talaga sa supply, sa transportasyon, sa distribusyon. At mahalaga yung pagiging tapat na yun. Pero, ang diin niya, ito ang pangako ng Pangulo at tinutupad namin ito. So hindi sila nagtatago ng problema, bagkus hinaharap ito. So, ano ba talaga ang pangako para sa 2026 at sa mga susunod na taon? Simple lang, 60 milyong Pilipino na may abot-kayang bigas. Mga magsasakang protektado at suportado. Isang sistema na transparente. At isang programang magpapatuloy hanggang sa taong 2028. Kaya masasabi natin, mula sa puro pagdududa, ngayon, nasa yugto na tayo ng pagsasakatuparan. Isang paglalakbay mula sa isang simpleng pangako na ngayon ay isang pambansang policy na direktang nararamdaman ng taong bayan. At iiwan ko kayo sa isang makapangyarihang kaisipan mula sa ating source material. Sa taong 2026, ang bigas ay nagiging isang karapatan at hindi na isang pribilehyo. Isang malaking pagbabago yan, di ba? Ano kaya sa tingin ninyo ang susunod na kabanata para dito?